Yeah, what's up mga master? Maraming nag-request nito mga master, yung tinuro ko nakaraan, yung about sa opening. Ito yung video na yun mga master. Oh. Gawa ko daw ng Tagalog, i-update ko ngayon mga master para mas klarado sa inyo mga master yung tinatawag na preparatory chords. Di po ako professional na gitarista, lahat ng tinuturo ko is base yan sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga itinuturo ko. Let's go! Karamihan ginagamit yung preparatory chords sa mga churches, mga praise and worship. Lalong-lalo na pag yung song leader natin hindi niya alam paano pumasok sa kanta. Kumbaga may intro na tayo, din after ng intro hindi siya makapasok kasi kailangan niya ng cue. Ano yung cue na yun? Yung preparatory chords. Bakit ko sinasabi mga master na karamihan nakikita ito ginagamit yung preparatory chords sa mga churches? Dahil sa praise and worship is wala po talagang exact na sequence ng kanta. Kasi pwedeng mag-sign yung mga song leader na ibalik niya sa first stanza, pwedeng ibabalik sa chorus, ganun. Walang exact na sequencing. Hindi kagaya ng pag tutugtog tayo or kakanta tayo sa mga video, okay, meron tayong sinusundan na sequence na kailangan first stanza, chorus, tapos second stanza, chorus din, tapos. Sa praise and worship mga master, pwedeng yung first stanza ibabalik ulit nila sa first stanza, then bago sila mag-chorus. Then pagkatapos ng chorus, pwede nilang ibalik ulit sa first stanza or magpapatuloy sila sa second stanza or kukuros ulit. Ganun kasi siya mga master. So kailangan natin ng cue dyan. Ano yung cue natin? Yung preparatory chords. At malalaman natin yung mga preparatory chords kung saan sa pamamagitan ng family chords. Yan, ito, yung family chord chart. Makikita yung preparatory chords sa number 5 or 5th degree ng chords. Example dito sa ating C, yan. Family chords ng C. Yung kanyang number 5 dyan is yung G. So yan yung kanyang preparatory chords. Example, meron tayong chord progression na C. So meron tayong C, tapos F, yan. Tapos G, C. Then pag nakabalik ka na sa root, saka natin ilalagay yung preparatory na chords. Ulitin ko mga master. Root, preparatory. Then pasok. Yan. Yan yung preparatory chords. Madali lang talaga siya mga master. Tatandaan nyo lang yung pang number 5 dyan sa family chords niya. Example dyan sa G, meron tayong D na preparatory chords. Gagawin natin yung sa G. So, ito yung example natin sa G. May tatlong chords ulit tayo. Meron tayong G, D, C. Yan. Babalik tayo sa root. Preparatory. Yan. Isa kasi yan sa pamamaraan na makapasok yung mga song leader, lalong-lalo na sa mga churches na hindi pa sanay kung paano papasok sa isang kanta. Although meron naman tayong mga intro, pero kailangan pa rin natin ng preparatory chords. Pero hindi naman applicable sa lahat talaga. Ito, especially lang ito mga master sa mga baguhan pa lang na mga song leader na kailangan nilang pakinggan yung opening, yun yung tinatawag nating preparatory chords. At ito mga master, may dagdag ako mga master kasi may nagtatanong sa akin, paano daw pag minor chords yung start ng mga kanta, paano gawin yung preparatory chords? May tinatawag na relative minor at major na family chords. Example natin dito mga master, yung ating A minor is relative yan ng ating C major na family chords.
At marami ang naguguluhan dito mga master. Ito, meron akong tricks sa inyo mga master kung paano makikita yung relative major to minor. Example, ito yung ating family chords. Lahat yan is family chords ng major. Kaya yan, C major, D major, lahat yan is family chords yan ng mga major. So, paano natin makikita yung kanyang relative na minor? Dito sa number 6, yan. Titignan nyo yung number 6 dyan mga master sa kanyang family chord chart, yung pang number 6 degree. Yan yung kanyang relative na minor chords. Kaya nga sinabi ko kanina na yung minor chords na A minor, relative niya C. Yan. Kasi kabilang siya dyan. Lahat ng nag-i-start sa A minor, tapos lalo na A minor, tapos merong F. Makikita natin, tapos G. Yan. Automatic talaga yan na kabilang yan siya sa relative family chords na C major. Yan. Pag E minor naman, ganito. Ang relative niya na major sa family is G major. Yan. Kasi kadalasan pag E minor yung start, nakikita natin yung C, D. Yan. Merong B minor, A minor. Oh. Kung ano yung sakop ng E minor is yun din yung sakop ng G major. Kaya sila relative. At ganito rin ang pagka-arrange mga master pag gagawin na natin siyang minor family chords. Yung ating family chord chart na yan, example yan, kukuha ko ng isa, example lang natin, ito yung D. Family chords ng D. Ganyan yung pagka-sequence niya kasi family chords siya ng D. Pag gagawin natin yan na family chords ng D minor, ito yung ating root, gagawin natin D minor, maghahanap lang tayo sa family chord chart dyan na merong D minor yung number 6. Saan yung may D minor na number 6? Yung ating F major. Family ng F major. So, ang family ng F major, ang gagawin natin mga master, is i-rearrange lang natin yan mga master. Kumbaga itong number 6, gagawin na natin siyang number 1. Then yung ating number 7, gagawin nating number 2. Then, kasi ano lang yan, loop lang yan. So, yung ating root na F kanina, magiging number 3 na siya. Yung G minor natin, magiging number 4. Yung A minor natin, magiging number 5. Yung B flat natin, magiging number 6. At yung C natin, magiging number 7. Ganyan yung pagkaka-arrange niya mga master. Ganun yung mangyayari. So, gagawin ulit natin mga master. Example, dito sa E minor. Sa E minor naman, hahanapin natin to yung E minor sa mga number 6 natin dito sa ating family chord chart. Saan natin makikita yung E minor? Nandyan sa ating G major. Pang number 6 siya. Ngayon, ang gagawin natin, i-rearrange na lang natin yan. So, ganun lang yan sa kadali mga masters. So, ito na yun mga master. Halimbawa daw, kung may B minor, tapos A, tapos G, yan. Tapos babalik natin sa B minor, yan. Paano daw kung minor chords yung start? Ito yung tandaan mo mga master. Pag minor chords yung start, titignan pa rin natin yung family chord chart ng minor, yan. Kasi na-arrange na natin yung ating minor, so yung ating B minor is relative yan ng D major na family. So, ito na yung mangyayari. Yung ating B minor, ilalagay natin sa number 1. Yung ating C sharp diminished, ilalagay natin sa number 2. Yung ating D, na yung root natin kanina, ilalagay na natin sa number 3. Yung ating E minor, ilalagay natin sa number 4. Yung ating F sharp minor, ilalagay natin sa number 5. Yung ating G, ilalagay natin sa number 6. At yung ating A, ilalagay na natin sa number 7. At ito yung tandaan natin mga master. Pag minor chords, ang gagawin natin sa preparatory chords natin, gagawin natin siyang major. So, number 5 pa rin yung titignan natin. Yung B minor natin, yung number 5 niya is F sharp minor. Ang gagawin natin dyan, gagawin natin siyang major. Yan, ganyan yung pinaka magandang paraan mga master. So, ganito na yung mangyayari sa kanya mga master. B minor, yan, yung ating root.
Babalik tayo sa B minor. Preparation natin yung ating F sharp, major, bago bagsak. Ganun lang kadali mga master. Madali lang siyang intindihin mga master, basta titignan mo lang yung ating family chord chart, malalaman mo na yan yung mga preparatory chords. Yun lang mga master sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya nito mga master at nasagot din natin yung mga katanungan ng ating mga kamaster na nagtatanong about dito sa preparatory chords. So hanggang dito lang ang video natin mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.